Nakaimpake na nga lahat ng gamit na dadalhin namin papuntang Qatar Beach. Pati yung in-order ko sa Shopee is dadalhin na din namin. At yung sasakyan pala namin is nakita lang namin yan dyan sa may online. Kasi lahat ng mga sasakyan dito sa amin is fully booked talaga kasi ngayong Saturday is may kanya-kanya ka din silang lakad. Pag ganito talaga kasing peak season, may mga family outing na nagaganap sa bawat isang pamilya. So, kasi dito sa panahong ito is lahat nakabakasyon, kaya ito lang yung time din na magkakasama-sama yung pamilya para mag-outing. So, yung XLT po na nasakyan namin is nakita lang namin sa online, then tinawagan namin, Tarlac City lang naman siya. At yung nasakyan po namin is mabait naman po yung driver niya. Kaya maaga naman po kaming umalis dito sa amin. Around 2:30 yata or magti 3 o'clock noon dumating si kuya at saktong alas 3 ng umaga po is bumiyahin na kami papuntang Qatar Beach. Ayan, tulog na lahat sa biyahe kasi sobrang excited nila, hindi na yan sila nakatulog. Around 4:24 po nasa Lingayen na kami at 4:40 is nasa part na yan kami ng Sual. Dito kasi sa park na to is malapit na yung zigzag line. Buti na lang nakatulog na po yung mga bata kasi pag hindi sila nakatulog, baka magsuka sila sa biyahe. Dahil paikot-ikot nga po yung daan dito kasi paakyat na ng bundok. Buti na lang pagdaan namin dito is madilim pa. Kahit ako siguro is matatakot dito sa park na to kasi paakyat nga. Tapos matirik yung daan, medyo nakakatakot din. Pero compare naman dito is hindi naman ganun kahaba yung zigzag or yung curve line dito na aakyatan namin. Hindi katulad pag umuwi talaga kami ng summer sa part ng Mountain Province, yun is dadan kami dun sa Bitukang Manok. Nakakatakot talaga, tsaka napakatirik talaga ng daan doon na yung tipong hindi pa nakakaliko yung sinasakyan mo is liliko na naman. Yun talaga, pag nagkamali talaga ang driver doon ay naku, sa baba ang bagsak. So, dapat pag ganitong part na bumabiyahe tayo, kailangan muna natin magdasal at kahit sa biyahe siguro is kailangan natin mag-pray para maging safe tayo kung saan man tayo pupunta. Mapapunta man yan, pabalik, kailangan po natin mag-pray na maging safe yung ating biyahe. Kaya sa lahat po ng mag-outing, dapat i-check nyo mabuti yung mga sasakyan ninyo kung naka-good condition yan, kung okay na ba yung gas niya, yung oil niya, basta dapat overall po ng sasakyan ninyo is ma-check ninyo kung okay po yung condition ng sasakyan bago kayo bumiyahe. Kasi isa yan sa pangunahin na chine-check natin, hindi lang basta yung mga pagkain, gamit na i-check natin. Kailangan i-check muna natin yung sasakyan natin kung magiging safe tayo, kung okay ba siya. Yun dapat po parati yung chine-check natin. At bago iwanan pala yung bahay ninyo, dapat lahat ng sakit kung saan mang parte ng bahay ninyo may sakit, dapat lahat yan is i-check ninyo para make sure po na wala kayong maiiwanan at habang nasa outing kayo is hindi kayo mag-aalala na mayroong kayo talagang naiwanan or hindi kayo magiging komportable kasi pag hindi nyo yan na-check ng one by one. Dapat lahat po yan fully check po talaga for the safety na rin dahil sa panahon ngayon uso yung sunog. Kaya ensure ninyo na lahat ng sakit talaga is na-check ninyo na wala kayong naiwanan. At nag-stopover muna kami dito sa may gasolinahan para makaihi na rin kami. At para maunat na rin yung mga tuhod nila na kanina pa nakabaluktot. Kasi nga, medyo malayo-layo na rin yung binyahe namin dito. Nasa 3 hours na siguro ang binyahe namin. Malapit-lapit na rin kami sa Qatar Beach. Pero kailangan mo nilang umihi at iunat yung mga tuhod para naman hindi ganon kasakit. So pupunta tayo ngayon at magsi-CR muna tayo dito. At papasok na nga ako dito sa CR kasi hinahanap ko dun sa pinto yung signage kung lalaki o babae. Pero dun pala sa may pintuan doon is meron naman palang araw. Ayan, tumingin-tingin pa ako mamaya, iba pa yung makita ko dyan. At pagpasok ko nga dito sa loob ng CR, nakita ko napakalinis at napakaganda ng CR nila dito. Kaya yan, medyo napaselfie tayo dito sa may
part ng CR nila. Kahit sa loob ang ganda kasi ng design nila. So, dito, pagkatapos nito is babiyahe din tayo papunta kaagad para maaga pa tayo makarating dito sa Patar Beach. Umalis tayo ng madilim, ngayon maliwanag na nga sa parting ito ng hindi ko na alam kung anong part na to ng papuntang Bolinao, pero medyo maliwanag na at yan kita na natin yung paligid na dinadaanan natin. So, puro bundok na talaga at saka mga puno yung madadaanan natin dito at maganda at mapresko na sa paningin natin. So, dito sa park na to is meron pa rin mga curve line na dadaanan natin kasi nga pakit pa rin to ng bundok. Pero hindi naman siya katulad dun sa may dinaanan natin kanina na paikot talaga yung part na yun. Kasi medyo madilim kaya hindi natin makikita na yung dadaanan natin din is medyo mataas po. So, the part nito is hindi ko alam kung ilang oras pa yung tatahakin natin para makarating dito sa may Patar Beach. Medyo napakalayo talaga ng biyahe natin is almost, ang sabi ko nga dati is nasa 4 or 5 hours siguro kung medyo mabagal-bagal ka. Pero kung nakakondisyon nga yung sasakyan mo is madali lang, siguro yung 4 to 5 hours mo nga is makukuha mo lang yan ng 3 oras or 3 at kalahating oras bago ka talaga makarating dito sa Patar Beach. From Taylapo nga lang kami, ganun nakalayo yung biyahe. Paano pa kaya yung iba nang galing ng Nueva Ecija, Pampanga, lalo na sa Manila? Kasi marami din kaming nakasabayan dito na pumunta na nanggaling pa talaga ng Pampanga, Nueva Ecija, at saka sa may Metro Manila. Kasi gusto rin nilang makarating dito sa may Patar. Pero napakalayo talaga ng biyahe. Pero sabi nga outing explore the world. Dito lang sa part ng Philippines is marami ka talagang makikitang magagandang mga beaches na pwede mong puntahan para ma-explore mo, makita mo habang bata pa tayo. Di na nga kami dumaan ng pinakabayan ng Bolinao. Dumaan kami kasi may shortcut naman dito na pwedeng daanan kasi mas safe pa kasi walang mga sasakyan na dumadaan. Yung labas namin dito sa shortcut na to papuntang Patar Beach is kung hindi ako nagkakamali, ito na yung lighthouse tower. Dito kami lalabas at papunta na kami dito sa may part ng lighthouse. So, bababa na kami at nakarating na nga kami dito. Pagdating namin dito sa may Patar, ayan na, traffic na. Sobrang dami talaga. Halos sunod-sunod na yung mga sasakyan dito na dumarating. At halos wala na yatang available. Pero ayan si kuya, may placard siya. Sabi niya meron siyang available room na aircon daw na malapit sa dagat. Kaya puntahan natin. Hindi kasi planado yung pagpunta namin dito, biglaan lang talaga. At alam niyo naman pag biglaan talaga yung outing is natutuloy. Pero mahirap din kasi hindi talaga ganun prepare. Tapos noong Biyernes Santo, na mamamalingki kami, halos sarado na po yung mga grocery. Buti na lang sa park ng Tibag, yung Usib is nakabukas pa. Kaya may mga nabili kami na grocery items at saka yung mga frozen na pwede naming baunin. So, talaga dito halos hindi na umuusad yung mga sasakyan at ayan na yung mga kasama namin, inip na at gusto na ring bumaba. Kaya kailangan na natin maghanap kung mayroon silang available dahil pag wala tayong nahanap dito, pwede rin tayong lumipat. Dito lang sa may tabing daan, makikita mo na yung mga pa-souvenir items nila na gawa sa bato at saka sa mga pearl. Hindi ko na alam kung totoo talaga na fur to. At nakakuha na nga kami ng room namin. 2 room na nga to at mayroon na rin siyang sariling CR. 7 o'clock nga nakarating kami dito, agad-agad naman kasi malapit lang naman to sa dagat. Kaya ang ginawa namin, kinuha namin yung mga upuan at dito na kami nagsipag upo para makita namin yung mga naliligo dito sa may dagat. So around 7:30, dito nakarami yung tao na naliligo dito. Siguro ito yung mga nag-overnight kagabi, kaya maaga silang nagsipagligo, pero yung mga kasama naming bata, agad-agad naman po kasi nagbihis na ang mga yan at ready na sila ding maligo. Marami rin nagtitinda rito na pa-souvenir items. Ayan po, makikita niyo yung mga tao
ganyan lang naman karami. Marami talagang nag-vacation papunta dito sa Patar. Maganda din naman dito sa park ng Patar is puntahan talaga ng mga tao. Nasa sa inyo lang kung pagbaba nga namin kaagad ng mga gamit namin yung mga bata, ayan din si Bunso, nakaredy na po siyang maligo. Hindi yan magpapahuli kasi parang bata pa rin talaga siya. At maliligo na nga. So guys, yun lang muna. Kaya kayo kung papasyal kayo dito, mas better siguro kung hindi yung ganitong peak season kasi medyo marami talagang tao. Pero kung gusto niya maraming tao, go lang.